Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Capricorn. Pauna mensahe po ninyo ay number 20, Truth. Ayan, so truth is coming to light. There is some truth that is coming to light. And kung ano man yung katotohanan na to, maaring ito yung katotohanan na magpapalaya sa inyo. Maaring ito din yung katotohanan na magiging susi para makapag-move forward na kayo sa buhay. Maaring ito yung katotohanan na magiging susi para makapag-plano na kayo sa buhay ninyo, no? So, maaring gano'n ang sitwasyon dyan. What else? We have number 6. Ayan, so harmony. There is a harmonious partnership dito na maaring maganap, no? Between you and another person. Maybe this is a new love and romantic relationship na maaring mabuo dito, lalo-lalo na kung kayo ay single. So, posible din yan. Posible na mayroong kasalan dito na magaganap. Mayroong engagement dito na magaganap for some of you Capricorn. So, that is very possible. At saka, ano to, Capricorn? Very harmonious, loving relationship dito siguro ang mabubuo between you and another person. Or, kung dati na kayong nasa romantic relationship, nasa established relationship na kayo, posible, no? Na talagang mas lalo kayong magiging, mas lalong loving and harmonious ang inyong relationship. So, what else? We have number 9, solitude. Ayan. So, this is you being invited here to put yourself in solitude. Maraming bagay dito kailangan ninyong pag-isipan, pagmuni-munihan. Maraming bagay dito ang gusto ninyong malaman. You're curious about something dito at gusto ninyong madiskubre kung ano yung mga yon, ano mga ibig sabihin ng mga yon. So, maybe ganun din ang sitwasyon dito for some of you. Maybe kung ano man yung truth na to na nalaman ninyo, maaring yon ang gusto ninyong pag-isipan, gusto ninyong i-digest na maigi, gusto ninyong i-dissect ang mga pangyayaring yon or ang mga impormasyon na yon. So, kaya kailangan ninyo na magmuni-muni, kailangan ninyo na mag-retreat, mag-solitude para nang sa gayon mapag-isipan ninyong mabuti. No? Kasi maaring hirap kayong intindihin kung ano mga katotohanan na yan na maririnig ninyo. Okay? It is also possible na inimbitahan kayo dito na mag-solitude because there are divine guidance na binibigay sa inyo ng divine universe and maybe you can't access that. Parang hindi pa ninyo yan na pick up, no, kung ano ang ibig sabihin yan para sa inyo dahil siguro nalilito din kayo or maybe hindi ninyo naiintindihan masyado or hindi ninyo naririnig pa. Kaya, iniimbitahan kayo dito na magmuni-muni kayo so that you can quiet your mind, you can relax your body, and mas maririnig ninyo kung ano yung bulong ng inyong intuition. Okay? So, we have number 9. Napakaganda, material harvest. Ito na yung panahon, harvest time na ito ng inyong mga pagsisikap, paghihirap sa kung ano man ang inyong ginagawa, trabaho, karera, negosyo, whatever it is, no? Meron na kayong material reward, meron na kayong ditong financial reward na matatanggap, no? This is a time for plenty. This is a time for you to enjoy your financial reward, no? This is you reaping the rewards of your hard work. Kaya i-savor ninyo yan. Entitled kayo na i-enjoy yan. Gumastos kayo ng kahit konti para i-treat ang inyong sarili because you deserve it. Pinagtrabahuan ninyo to. Kung ano man yung perang makukuha ninyo sa ngayon, pinagtrabahuan ninyo yan. So you deserve to savor it and enjoy it. Diba? Not necessarily na uubusin naman ninyo, hindi ba? Pero yung kahit konti lang na treatment lang sa sarili ninyo, kumbaga. We have number 2, spiritual union. So, talagang nasa horizon ninyo ngayon ang partnership. So, definitely, dito sa dalawang ito, no, meron love and romantic relationship dito na mabubuo between you and another person. At kung kayo ay single and if you're looking for love, no, maaring yan ang ganap sa buhay ninyo. Mayroon ditong magpapakasal, mayroon ditong magpo-propose, you know, may mga ganong sitwasyon. For others of you, posible din, na may mga bagong friendship din na mabubuo dito.
sa inyo. May mga makikilala kayong magiging kaibigan ninyo ngayon. You're going to build new friendships or business partnerships or collaboration with other people in terms of projects. Maaring gano'n ang sitwasyon dito. At ang maganda dito, ano, sa spiritual union na to, merong pagkakataon na talagang parang mararamdaman ninyo na click kayo with whoever that is na makakausap ninyo dito or makikilala. Alam mo yun, yung parang feeling ninyo, tagalan ninyo magkakilala, ang tagal na ninyong siguro feeling ninyo nagkakilala na kayo before in the past, yung gano'n, ano? Yun ang mga ganap dito, no, for some of you. Kaya click agad kayo, magaan ang pakiramdam ninyo with that person na makikilala ninyo. So you'll be in the same wavelength as well. You're going to share same goals dito, same ideas, no? Kaya magiging click ang inyong relasyon. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Virgo. Para mensahe ninyo ay number 10. Napakaganda nito Virgo. Napakaswerte talaga ninyo sa ngayon. Ano? April will be very lucky for you, no? So ngayon nagsisimula na, no? Papunta pa lang tayo sa pagtatapos ng March, pero parang sunod-sunod na ang swerte, no, ng energies, yung mga masaswerteng energies ang parating. So this is destiny at play. This is the divine intervention dito happening, at tutulungan kayo ng universe ngayon na mas maging maayos ang inyong sitwasyon. This is good luck and good fortune on your side. Then Virgo, kaya napakaswerte ninyo sa ngayon, ano? Lalapitan talaga kayo ngayon ng swerte, hindi lang swerte sa pera, but also in other things, in other areas of life. Maaring saswertehin kayo dito pagdating sa negosyo, pagdating sa trabaho, karera, relationship, no, pakikipagkaibigan. Depende sa inyong sitwasyon, everything is going to be in its right place sa ngayon. Tutulungan kayo ng universe ngayon na ayusin ang inyong mga sitwasyon sa buhay. Kaya napakaswerte ninyo sa ngayon. There could be a lot of surprises dito na maaring mag-unfold sa buhay ninyo. Kaya you should be ready. You should be physically, mentally, emotionally fit and ready para kahit ano man ang dumating sa buhay ninyo sa ngayon, handa kayo. No? Handa kayong i-enjoy, handa kayong i-embrace yan. Alright? So, napakaganda. There are positive changes that are going to unfold sa buhay ninyo sa ngayon. And yan ang ikakabuti ninyo, okay? So, we have number 9, solitude. Ayan. So, this is your energy, Virgo, I'm getting the energy of hermit dito sa solitude card. And, this is an invitation for you na mag-solitude kayo, magmuni-muni kayo, mapag-isa kayo, no? Spend time alone with yourself dito, because there could be a lot of divine guidance na parating sa inyo or pinapadala sa inyo that you need to access, that you need to listen to. Okay? Kasi workaholic si Virgo. Napaka-workaholic ninyo, napakasipag ninyo, napakagaling ninyo mag-multitask. Kaya siguro hindi ninyo naririnig kung ano ang divine guidance sa inyo ng divine universe. Kaya you're being invited here to put yourself into solitude. Okay? Para nang sa gayon, magkaroon kayo ng katahimikan ba? Yung isip ninyo, ma-relax ninyo, yung damdamin ninyo, makalma ninyo, at mapagpahinga ang inyong katawan so that you'll be able to listen to your intuition. Okay? This may be also pinaghahanda kayo, no? Maybe pinagsusolitude kayo so that you can rest, no? So that you can relax, you can recharge, and you can rejuvenate yourself as well. Kaya maaring ganun din ang purpose nito, no, Virgo? What else? We have number 2, movement, choices, decisions. So, maaring ang dami ninyong pinagpipilian ngayon. There are a lot of choices in front of you sa ngayon na kailangan ninyong pag-isipan, pagpilian. Maybe may mga relocation din dito na magaganap for some of you. Maybe changing of careers, no? Maybe changing of place of residence, change of office, no? Depende sa inyong sitwasyon. Maaari din na may mga mahalagang desisyon dito na kailangan ninyong
isipan, no? Kaya magsusolitude kayo because maybe nalilito kayo or maybe you are lacking direction kung alin yung best para sa iyo, kung anong kukunin mo, anong gagawin mo, no? So, this could be linked, no, sa partnerships because we have number 2. So, this could be partnership. Maybe decision yan na kailangan ninyong gawan if you're going to pursue with your partnership, with a friend, or in a project, or collaboration, or manliligaw, or pag-aasawa, no? So, maaring along those lines. Number 5, wisdom. Ayan. So, it could be wisdom, no? Marami kayong wisdom na naipon sa sarili ninyo, na-accumulate ninyo sa buhay along your life's journey, Virgo, and maybe you are sharing that with other people. Maybe isa kang counselor, spiritual guide, spiritual teacher, mga ganon. At ini-impart ninyo sa maraming tao ang inyong mga wisdom, ang inyong mga life lessons na na-accumulate na ninyo sa buhay, no? So, that is possible. Or, maaaring nag-aaral kayo sa ngayon. Maaaring you went back to school or you're going back to school para mag-aral muli, mag-expand ng iyong knowledge, ng iyong studies. Posible din na you are exploring something dito. Nagro-research siguro kayo. Posible din na ganun ang ganap. Okay? We have 13 transformation. Ang dami talagang pagbabagong mangyayari dito sa buhay ninyo dahil nga dito sa mga surpresang parating. So, there are a lot of changes na major changes na maaaring mangyari sa inyo. Ang dami ninyong choices, ang dami ninyong decisions sa pag-iisipan, movement. So, definitely, maraming galawan dito ang mangyayari sa buhay ninyo, Virgo. So, parang mabibisi talaga kayo. Kaya kailangan ninyong paghandaan yan physically, mentally, and emotionally na mga maaaring pagbabagong dadating, no? Kasi parang massive, no? Transformation ang parating. Napakalaki ng wings dito sa card. Kaya most likely this is a massive change that is about to happen. So good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Unang mensahe ni Taurus, number 7. Ayan. So, patience and planning. So, maybe meron kayo dito mga bagay na pinagpaplanuhan and you're being asked here to be more patient. Okay? So, wag kayong magra-rush into something dito. Wag ninyong madaliin ang mga bagay-bagay. Kaya kailangan ninyo na pagplanuhan pang maigi. Kailangan ninyo dito na mag-spend pa kayo ng more time sa pagpaplano. It's because, you know, para din yan sa ikakabuti ng inyong sitwasyon. Para din yan sa ikaka-improve ng inyong sitwasyon, Taurus. Okay? So, you need to plan ahead dito at wag kayong magmadali. No? So, what else? We have number 2, spiritual union. Ayan. So, this is beautiful energy. Kasi there is partnership na magaganap dito between you and another person. Maaring, love partnership, no? Maaring, if you're looking for love, if you're seeking for new relationship, new love connection, maaring ito na yon. Maaring you're going to meet your soulmate, you're going to meet your twin flame dito, you're meeting your potential na maging jowa, boyfriend or girlfriend. So, maaaring ito yun, Taurus, because this is meeting of two kindred spirits. This is meeting of two people dito, no? In love, maaaring ganon. At saka, ang maganda dito, no? You are on the same wavelength. Ayan, nag-ano kayo, nag-join forces ang mga isip ninyo, kumbaga. So, maybe you're going to share the same goals, same ideas, same plans sa buhay, same pangarap, diba? Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. Kaya this is a very beautiful partnership na magaganap dito between you and another person. So, posibleng meron ditong bagong love and romantic relationship na mabubuo, lalo-lalo na if you are single or if you are in an established relationship na maaari ditong mag-level up, no? Ang inyong relationship. Maaring meron na ditong marriage proposal or kasalan, maaring ganun ang ganap, no? New friendship also is possible. New business partnership, new collaborations with other people is also possible. So, we have number 18. Ayan, shadow. Dito naman,
maaring may takot kayong nararamdaman. No, maaring may takot kayo for the longest time. Siguro, takot is what's preventing you from moving forward in your life. Pero ngayon, magbabago na din yan. Ano? There is going to be an energy shift dito at mababago ng inyong pananaw. Mababago na siguro ang inyong pakiramdam, ang inyong, maybe you are getting new perspective dito at maglalakas ng loob kayo na labanan kung ano man ang takot na ito. Maglalakas ng loob kayo na kontrahin na ang takot na to. And instead of avoiding it, ngayon, haharapin nyo na yan, na takot ninyo, and you're going to dissolve that, no? So that is really beautiful. We have number 3, fertility. This is such a beautiful energy. This is an abundant and prosperous energy. Kaya, napakaganda na pagkakataon nito sa buhay ninyo dahil papasok, no? May mga papasok na mga opportunities dito na pagkakaperahan ninyo. There could be new money path na mag-open up para sa inyo sa ngayon. That could be an additional money path para sa iyo. It could be an additional trabaho, a bigger offer siguro, benefits para sa trabahong yan, or maybe promotion, posible din na meron ditong bagong career opportunity or business opportunity na dadating sa inyo, no? Na kung ano man to, maaaring ito yung panggagalingan, ano, ng financial freedom, no? Financial success or prosperity and abundance. Posible din na ang iba sa inyo dito siguro buntes or magbubuntes or manganganak na. Kung hindi man, maaaring yung partner ninyo, yung person ninyo ang manganganak na or magbubuntis na. Posible din yan. Okay? So, what else? We have number 12, sacrifice. Parang dami nyo nang sinakripisyo dito in the past. Maybe you have sacrificed a lot. Para sa pamilya ninyo siguro, para sa mga mahal ninyo sa buhay. Pero ngayon, meron mga opportunities, may mga potential out there sa inyong paligid na magbibigay naman ng pagkakataon para naman sa sarili ninyo. Parang ito naman yung pagkakataon ninyo na kayo naman ang aasikasuhin ninyo instead na puro kayo sa ibang tao, puro pamilya, kaibigan, mga ganon. Ngayon, yung mga opportunities na pumapasok sa inyo, parang para sa sarili ninyo naman yan. Kayo naman ang gagawa ng paraan para naman mapasayan nyo naman ang inyong sarili, mabigyan nyo naman ang inyong sarili ng pagkakataon na i-enjoy nyo naman ang life itself. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.